Master Your Time, by Thibaut Maris. Naramdaman mo na bang kulang ang 24 na oras sa isang araw? Madalas ka bang magpaliban ng mahahalagang gawain? Ang aklat na ito ay nagbibigay ng praktikal na mga estratehiya upang makontrol ang iyong oras at ituon ng pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga. Manatili hanggang sa dulo upang matuklasan kung paano mo magagamit ang bawat sandali ng makabuluhan at maabot ang iyong mga layunin. Pag-unawa sa produktibidad. Ang produktibidad ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho, kasama rin dito ang pagpapanatili ng mabuting relasyon sa pamilya at mga kaibigan habang ginugugol ang oras sa mahahalagang gawain. Ang pagiging master ng iyong oras ay nangangahulugang paggamit nito ng wasto sa iyong mga libangan, trabaho, at pakikisalamuha. Mahalaga ring maunawaan kung kailan ka pinaka-energized sa loob ng isang araw. Halimbawa, maaaring mas mataas ang iyong enerhiya sa umaga kaysa sa gabi, kaya mas mainam na italaga ang mahahalagang gawain sa oras na iyon. Dapat mong tapusin ang iyong mga gawain ng epektibo at iwasan ang mga pagkaantala. Narito ang 6 na yugto ng iyong cycle ng enerhiya. 1. Pagtitipid ng enerhiya. Siguruhing may sapat kang tulog, kumakain ng masustansyang pagkain, at regular na nag-eehersisyo. 2. Paglikha ng enerhiya. Paghandaan ang iyong araw sa pamamagitan ng tamang mindset at gawain. 3. Pagtuon ng enerhiya sa mahahalagang gawain. Ilagay ang iyong atensyon sa pinakamahalagang gawain. 4. Lubusang pagsasagawa ng gawain. Alisin ang anumang sagabal upang mapanatili ang konsentrasyon. 5. Pagsingil muli ng enerhiya. Magpahinga at mag-recharge bago muling magsimula. 6. Pagsisimula muli ng cycle. Gamitin ang muling naipon na enerhiya upang mapanatili ang produktibidad. Pag-unawa sa procrastination. Ang pagpapaliban ng mga gawain ay isang masamang ugali na nagpapahina sa sinuman. Narito ang ilang dahilan kung bakit tayo nagpo-procrastinate at paano ito malulunasan. 1. Hindi malinaw ang gawain. Tanungin ang sarili kung bakit mahalaga ang gawain. Ano ang magiging epekto kung hindi mo ito gagawin? 2. Mababaw na motibasyon. Hindi laging nandyan ang inspirasyon, minsan, kailangan mo lang simulan ng isang gawain upang magkaroon ng gana. 3. Takot sa pagkakamali. Normal lang ang takot, ngunit huwag hayaang pigilan ka nito. Tandaan, ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. 4. Pagiging labis na abala. Isulat ang iyong mga gawain, unahin ang mga pinakamahalaga, at hatiin ang malalaking gawain sa mas maliliit na bahagi upang madali itong matapos. Pagbabago ng pagtingin sa oras. Madalas nating ginagamit ang nakaraan at hinaharap bilang gabay sa kasalukuyan, ngunit kung hindi ito magagamit ng tama, makakaapekto ito sa ating produktibidad. Huwag hayaang pigilan ka ng nakaraan. Matuto mula sa iyong mga pagkakamali at gamitin ito bilang hakbang patungo sa mas magandang hinaharap. Maging malinaw sa iyong mga layunin. Itigil ang pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang halaga at ituon ang pansin sa mga aktibidad na may positibong epekto sa iyong buhay. Gamitin ang kasalukuyan ng may saysay. Isipin ang araw na ito bilang isang micro-life na bahagi ng iyong pangkalahatang buhay. Mas may katuturan at mahusay na paggamit ng oras. Narito ang ilang paraan upang magamit ng mas makabuluhan ang iyong oras. 1. Baguhin ang iyong mindset. Huwag sabihin na, wala akong oras, sa halip, sabihin mong, gagawa ako ng paraan upang magkaroon ng oras. 2. Maging aware kung paano mo ginugugol ang iyong oras. Suriin ang mga aktibidad na hindi nakakatulong sa iyong mga layunin at bawasan ang mga ito. 3. Maging tunay na produktibo. Siguraduhin na ang iyong ginagawa araw-araw ay may positibong epekto sa iyong hinaharap. Kung nais mong magkaroon ng mas makabuluhang buhay, gawing layunin ang pagiging produktibo at huwag hayaang masayang ang iyong oras sa mga bagay na walang saysay. Palayain ang iyong pagkahilig. Isipin ang mga partikular na gawain na tunay mong kinagigiliwan upang makabuo ng isang malinaw na pananaw sa mga dapat mong gawin araw-araw. Sundin ang mga sumusunod na tips. 1. Dapat ay kapana-panabik ang gawain upang hindi ka madaling mainip habang ginagawa ito. 2. Dapat malinaw ang iyong target na aktibidad upang alam mo kung saan dapat mag-focus at kung ano ang dapat iwasan. 3. Dapat itong umayon sa iyong mga pangunahing halaga at pananaw sa buhay. Halimbawa, kung nais mong magkaroon ng higit na kalayaan, maaari kang pumili ng mga gawain na magbibigay sa iyo ng buong kontrol sa iyong trabaho. 4. Dapat ipadama ng iyong gawain na ikaw ay buhay na buhay dahil ginagawa mo ito ng naaayon sa iyong mga prinsipyo at kakayahan. 5.
Piliin ang mga gawain na haamon sa iyong sarili, kung saan maaari kang lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang bago. Sa ganitong paraan, mas marami kang matututunan tungkol sa iyong sarili at magkakaroon ng positibong pagbabago sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Gawing epektibo ang iyong paggamit ng oras. Upang maparami ang iyong oras, isaalang-alang ang mga sumusunod. 1. Humingi ng tulong sa iba, sa halip na subukang gawin ang lahat ng mag-isa. Halimbawa, kung kailangan mo ng isang libro sa Spanish, German, o French, sa halip na maghanap ng tagasalin, mas mainam na humingi ng kopya sa mga taong mayroon na nito. 2. Maging matalino sa pag-aaral. Paikliin ang iyong learning curve sa pamamagitan ng panunood ng mga tutorial o pagkuha ng coach upang mas mabilis mong matutunan ang isang bagay. 3. Paglinang ng mastery mindset. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagmaster ng paulit-ulit. Sanayin ang isang gawain araw-araw hanggang sa ito'y maging natural na sa iyo. Pagmaster ng mga batayang kaalaman. Halimbawa, bago magsagawa ng weightlifting, matutong gawin ito ng tama upang maiwasan ang pinsala. Pagiging laging handang matuto. Ang patuloy na pagkatuto ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa pag-unlad. 4. Mag-focus sa pinakamahalagang gawain. Unahin ang mga bagay na may pinakamalaking epekto sa iyong buhay. Tukuyin kung kinakailangan ng isang gawain sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagiging mahalaga at agarang kailangan nito. 5. Pagbutihin ang iyong kasanayan. Ang pagpapalawak ng iyong kaalaman at kakayahan ay makakatulong upang mas mapakinabangan mo ang iyong oras. 6. Maging matalino sa pag-iimpok at pag-i-invest. Ang ipon ay maaaring gamitin sa negosyo o sa pagpapalawak ng iyong career. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng cellphone na nagkakahalaga ng $900 ngunit kumikita ka lamang ng $15 kada oras, pag-isipan kung sulit ba ang pagbili nito o kung may mas murang alternatibo. 7. Gamitin ang pera upang makatipid ng oras. Maaari mong gamitin ang pera upang matuto ng bagong kasanayan o kumuha ng karagdagang trabaho na may mataas na halaga. Sa pagsunod sa mga tips na ito, magagawa mong gamitin at paramihin ang iyong oras ng mas epektibo, na haantong sa mas mataas na produktibidad at tagumpay. Paglinang ng di pangkaraniwang focus. Ang katotohanan ay hindi mo maaaring kontrolin ang oras, ngunit maaari mong kontrolin ang iyong focus. Dahil limitado ang iyong enerhiya at oras, ang matinding konsentrasyon ang susi upang matapos ang iyong mga gawain. Upang mapanatili ang focus, iwasan ang mga sumusunod. 1. Pagsabay-sabay na gawain. Ang pagtalon mula sa isang gawain patungo sa iba ay nakakasira ng iyong momentum. 2. Mga pagkaantala. Iwasang maistorbo habang nagtatrabaho upang hindi mahirapang bumalik sa focus. 3. Pagsusuri ng emails at notifications. Ang mga ito ay makakagambala sa iyong atensyon. 4. Walang kabuluhang gawain. Sa simula, huwag sayangin ang iyong enerhiya sa maliliit na gawain. Ituon muna ang pansin sa mahahalagang gawain upang mapataas ang iyong produktibidad. Narito ang ilang tips upang mapanatili ang iyong focus. 1. Tukuyin ang tamang gawain at mag-focus dito nang hindi bababa sa 45 minuto. 2. Sanayin ang malalim na konsentrasyon at alisin ang lahat ng distractions. 3. Gamitin ang 80/20 principle, 20% ng iyong mga kilos ang nagbibigay ng 80% ng iyong mga resulta. Halimbawa, kung sumulat ka ng libro, ang pag-promote nito sa pamamagitan ng advertisements ay maaaring makatulong sa pag-abot ng libu-libong mambabasa, kaya mas matutok ka sa epektibong paraan ng marketing. 4. Pagpasok sa flow state, ito ay ang estado kung saan ang iyong isipan ay ganap na nakatuon sa gawain, kaya hindi mo namamalayan ang paglipas ng oras. Sa ganitong kondisyon, natural mong naaalis ang distractions at negatibong damdamin. Narito ang mga hakbang upang makamit ang flow state. 1. Gumawa ng pang-araw-araw na routine at sundin ito ng mahigpit. Huwag maghintay ng inspirasyon, simulan lang ang trabaho. Halimbawa, mag-meditate bago magtrabaho upang ihanda ang iyong isipan sa pagtuon. 2. Alisin ang mga distractions. Patayin ang notifications, gumamit ng headphones, at ipaalam sa mga nasa paligid mo na huwag kang istorbohin. Sa pagsunod sa mga estratehiyang ito, mapapahusay mo ang iyong focus, na magdadala sa iyo ng mas mataas na produktibidad at kahusayan sa iyong mga gawain. Conclusion. 1. Natutunan mo na ang pagiging produktibo ay nangangahulugan ng paggamit ng iyong enerhiya sa tamang gawain sa tamang oras. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa mahahalagang gawain,
pagpapataas ng iyong enerhiya, at pag-iwas sa distractions. 2. Nauunawaan mo na ang oras ay napakahalaga. Huwag aksayahin ito sa nakaraan o hinaharap. Sa halip, gamitin ito sa kasalukuyan upang matuto mula sa nakaraan at magplano para sa hinaharap. 3. Alamin kung paano gamitin ang oras ng epektibo. Maging responsable sa iyong buhay at magtuon sa mahahalagang gawain. 4. Gamitin ang oras sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan. Humingi ng tulong kung kinakailangan, alamin ang mga pundasyon, at mag-invest sa iyong pag-unlad. 5. Unawain ang kahalagahan ng focus. Gamitin ang 80/20 principle at pumasok sa flow state upang mas ulit ang iyong oras. Sa kabuuan, ang pag-unawa sa halaga ng oras ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang kontrolin ang iyong buhay. Tandaan, hindi mo na maibabalik ang oras. Gamitin ito ng matalino at sikaping maging produktibo araw-araw. Salamat sa pakikinig sa aming buod ng Master Your Time ni Thibaut Maurice. Sana'y nakapagbigay ito ng inspirasyon sa iyo upang kontrolin ang iyong oras at mapataas ang iyong produktibidad. Kung nakatulong sa iyo ang buod na ito, huwag kalimutan na mag-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang Tagalog audiobook gaya nito. Ibahagi sa amin sa comments kung paano mo balak ipatupad ang mga estratehiyang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa susunod, manatiling produktibo at patuloy na paghusayin ang iyong paggamit ng oras.